We are Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itiling ahandos. Tunatenda mwana Kristo. Imwe Kristiani. Sisi ni Wanazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 Tomorrow ha, tansiano duwipchete. Mitiyang kansi. Ми люди святости. Tunatenda muyamsene. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. Imwe люди s misye. Patiyan rin at tuwan mi kansi. Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 Y somos misioneros. Tunatenda kutumizira wamwe banu. Bit Nazarene. Bit posted ulchete kumus. We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekla peman ni iskopla haso ko kyang mafamod na rende. Ni forso kyang ni onronghen. Tomorrow ha, yongji duwipchete. Estamos conectados，在基督里是一体。 Bit imnekete. И мы едины. Na tunaamini kwa umoja. Tunatenda kubatana na wamwe banu. 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene, and we are connected. Ayan, kahit po maulan, tayo ay dapat na magpuri sa ating Panginoon. Sa lahat ng panahon, tayo ay magpupuri at sasamba sa ating Panginoon. Maaari po ba na imbitahan ko kayo na dahil tayo ay kokoonte, baka pwedeng magdikit-dikit tayo kasi medyo malamig. So yung mga nasa likod, baka pwedeng lumipat tayo sa bandang harap at ating punuin yung mga upuan sa bandang harapan. At habang ginagawa nyo yan, tingnan nyo na rin yung mga katabi ninyo sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harap. At batiin natin na magandang umaga ang ating mga kasama. At sabihin natin na nagagalak ako at kasama kita ngayong umaga. Ayan. Tayo pong lahat ay tumayo at atin pong ihanda ang ating puso at ang ating mga isipan sa pagsamba sa ating Panginoon habang tayo po ay magkakaroon ng pagbasa ng call to worship. Kay Yahweh na Hari ng Zion ay umawi tayo ng papuri. Sa lahat ng bansa ang ginawa niya'y ipagbunyi. Pupurihin kita ng buong puso ko. Ang mga kahangahangang ginawa mo'y ipahahayag ko. Dahil sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos kataas-taasan. Tayo po'y manalangin. Amin namin Diyos na banal, maraming salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat Panginoon muli na nandito kami sa inyong bahay-sambahan upang makasama ka namin Panginoon, ma-experience namin Panginoon ang kabutihan mo, ang kaluwalhatian mo Panginoon, at ang pagpapala mo Panginoon. Nawa Panginoon ay patuloy mo po kaming samahan. Bigyan mo po kami Panginoon sa oras na ito ng puso na bukas sa lahat ng gusto mong iparanas, sabihin, at ma-realize namin, O God, as we commune with you, as we come into your throne this morning, Father God. Thank you, O Lord, for everything. Thank you for giving us a new life. Blessing of friendship, blessing of fellowship, and a blessing, Father God, na nandito kami ngayon sa bahay-sambahan, Panginoon. Lord God, be with us for the rest of the day. Be with us for the rest of the service, Father God. Protect, Panginoon, ng bawat isa, lalo na sa panahon namin ngayon. Salamat, O God, at lahat ng ito'y dalangin namin sa inyo matamis sa pangalan. Amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa, isang maulang umaga. Bagamat bumabagyo, tayo po ay, hindi po ito yung hadlang para tayo ay magpuri sa Panginoon. Amen. Tunay na pauulanin ng Panginoon ang pagpapala niya sa atin. Uulan ng pagpapala.
sasamba, kami ay iyong diringgin, at ang bayang ito'y iyong pagagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. O sa iyong kabutihan, kami ngayon iyong bayan, pinilihan, inalagaan, kasama sa iyo'y walang hanggan. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. O Diyos, O kami ngayon nagkakaisa upang sumambat, pasalamatan ka. Isang puso, isang layunin, sa bayang ito ikaw ang purihin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. O Lord, tunay nga na ba, uulanin mo kami ng pagpapala. Tunay nga, Panginoon, ang iyong biyaya ay sapat na at higit pa, O God. Hallelujah. Mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging lahat. Di matatakot sa panggaling,
kasama mo'y tiyak at lubos di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang sa pagka at higit pa. Niyaya mo sagana at umaangkaw sa pagka at higit pa. Sapat na sa lahat kong panasyahan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala lang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ikaw ang aming pastor. Ikaw ang aming pastor, hindi nagkukulang sa sapat na at higit pa. Niyaya mo'y sagana at umaangkaw sa sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala lang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala lang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala lang mahilig pa. Wala lang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Oh, 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 Yes, Lord. Tunay nga na ikaw ay sapat na at higit pa. Amen. Hallelujah. Lord, tunay nga na sukdulan ng iyong biyaya sa amin, O God. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad mo sa amin, O God. Lord, hindi kami karapat-dapat, pero Lord, dahil sa iyong biyaya, O Lord, ginawa mo po kaming karapat-dapat sa iyong harapan. Habang hindi karapat-dapat, paghuhulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karamihan. Inibig mo ako nang di
Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. At sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katutunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa amin. Salamat, Panginoon. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pong pananalangin. Ang ating pong buwan ngayon ay itinalaga po natin bilang buwan ng pagpapasalamat. Sa oras na ito, meron po tayong kinakaharap na paparating na bagyo. At sa patuloy po nating pag-celebrate ng ating Thanksgiving month, alalahanin po natin ang ating po mga kapatiran, ang bawat isa na makakaranas po nitong paparating na bagyo. Help us na hingin natin sa Panginoon ng ating pong patuloy na pusong mapagpasalamat despite ng ating pong kaharapin ng mga pagsubok at mga kalamidad ngayon. At sa oras po na ito, nais ko pong hilingin sa inyo na isipin niyo po yung tatlong bagay na kayo po ay nagpapasalamat sa mga nakaraang linggo at sa inyo pong mga buhay. Tayo pong lahat ay manalangin at ipanalangin po natin yung tatlong bagay na nais po nating ipagpasalamat sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Tayo po yung manalangin. Amen. Salamat. Aming Diyos, aming Ama, salamat po, O Diyos. Kayo po ay punong-puno ng katapatan, ng kabutihan po sa aming pong mga buhay. Kayo po ay banal na Diyos at piniling mo, Panginoon, na kami po ay tanggapin sa inyong pamilya. Salamat, O Diyos, dahil nararanasan po namin ang bawat biyaya sa araw-araw po ng aming mga buhay. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo, taus-pusong humihingi, Panginoon, ng paglilinis ng inyong banal na Espiritu, ng inyong dugo sa aming po mga buhay. Ano man, Panginoon, ang aming po mga bagay na hindi nagawa, ayon po sa inyong kalooban, nawa ito ay patuloy niyo po kaming bigyan ng kapatawaran sa aming po mga kasalanan. Panginoon, sa oras na ito, dinadalangin namin ang aming pong mga kapatiran. Sila man, Panginoon, ay nasa ibang lugar
At sila man, Panginoon, ay paparating pa lang dito sa inyong bahay-sambahan. Dinadalangin namin ang pagproteksyon ng inyong banal na Espiritu sa kanilang pagpunta dito. Nawa sila po ay mapuno ng kapayapaan, sila po ay mapuno ng kagalakan sa kanilang mga puso, na magkaroon po sila ng kasabikan na malaman ang inyong mensahe sa kanila sa umaga na ito. Nawa ito po ay patuloy na bumago po sa aming mga puso, sa aming pong mga buhay, at patuloy po naming dalhin ang kapayapaan at ang pag-asang nagmumula sa aming Panginoong Hesukristo. Sa mga bagay na ito, Panginoon, labis po kaming nagpapasalamat. Hindi lamang po sa buwan ng Thanksgiving month na ito, kundi, Panginoon, ang aming pasasalamat ay sa aming buong buhay namin ipagkakaloob sa inyo. Ang aming pong buhay, Panginoon, nawa ay patuloy na makakitaan ng bunga ng banal na Espiritu, na patuloy na sumusunod, tumutugon, Panginoon, sa inyong naisipagawa sa amin. Nawa, Panginoon, ang inyong banal na presensya ay punuin ang aming pong mga puso, ang aming pong mga buhay. Nang sa gayon, Panginoon, ay maging kami man ay maging pagpapala, maging encouragement, Lord, sa aming pong mga kapatiran at sa aming pong mga kapamilya. Nais po namin kayong itaas sa aming mga buhay, Panginoon. Kayo nawa ang makita, ang inyong banal na presensya, ang patuloy pong luminis sa aming pong mga puso. At ang kadakilaan nyo lamang, Panginoon, ang maihayag sa aming pong mga ginagawa, maging sa aming pong mga sinasabi sa aming pong mga kapatiran. Panginoon, dinadalangin namin sa oras na ito, ang mga kapatiran namin na nagluluksa mula po sa pagkapanaw ng kanilang mga kamag-anak. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng pag-asang nagbubuhat sa aming Panginoong Hesukristo. Nang sa gayon, Panginoon, sila ay makapagpatuloy sa kanilang mga gawain. Magkaroon, Panginoon, ng pagdepende sa inyo at patuloy, Panginoon, na makilala kayo at gustuhin, Panginoon, na mapalapit sa inyong patuloy na pagbabago sa kanilang mga buhay. Panginoon, sa oras na ito, dinadalangin namin, lalo na po ang pamilya ng Leyva, Panginoon. Dinadalangin namin ang pamilya nila Kaleni, nila Ate Ellen Leyva. Punuin mo sila, Panginoon, ng inyong pagmamahal. Bigyan niyo po sila ng pag-asang nagbubuhat sa inyo. At bigyan sila ng mga kaparaanan na kayo po ang maihayag sa kanilang buhay. Panginoon, bagamat sila ay nakakaranas ng kalungkutan sa pagpanaw ng kanilang padre de pamilya, nawa kayo po ang maging matatag nilang sandigan sa panahon na sila po ay naghahanap ng katiyakan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Lord, alam namin na hindi po imposible na kayo ang gagawa ng paraan para sila ay makapagpatuloy mula po sa pagpanaw ng kanilang ama. At sa oras na ito, Lord, dinadalangin namin ang patuloy na kapayapaan na ipagkaloob mo po sa bawat relasyon na mayroon po sila sa kanilang pamilya. Nais din namin ipanalangin, aming Diyos, ang mga kapatiran na may katagumpayan sa kanilang kagalingan. Salamat, Panginoon, dahil sila po ay gumaling dahil po sa inyong mapagpalang kamay. Maraming salamat, Panginoon, dahil ginamit mo ang mga gamot, ang kanilang mga doktor para sa sila ay patuloy na magpatuloy na sila po ay magkaroon ng kagalingan sa kanila pong mga kabigatang nararamdaman. Aming Diyos, aming Ama, pinagpapasalamat din po namin ang kagalingang espiritual, O God. Maraming salamat, Panginoon, dahil kami man ay nanghihina sa aming mga nararamdaman, sa mga emosyon na aming binibitbit. Kayo ang kagaanan ng aming pong mga puso. Nahahanap po namin, Panginoon, ang patuloy na pagkilos ng banal na Espiritu mo. Ginagamit mo ang mga salita para kami ay mapalakas sa aming pong mga kahinaan. Ginagamit mo po ang mga kapatiran para kami ay patatagin sa aming pananampalataya. Salamat, Panginoon. Wala po mapaglagyan ng aming pasasalamat sa inyo, O God. At nawa ito po ay maibahagi din po namin sa lahat ng aming kakilala, na ang aming po mga bibig ay patuloy na magsalita ng inyong pagpapala, ng inyong kadakilaan sa aming mga buhay. Ang aming pong mga blessings na tatanggap, Panginoon, ay hindi lamang material, kundi nais din po naming maranasan ang biyaya sa aming pong espiritual na pamumuhay. Kaya, Panginoon, maraming salamat dahil ito po ay nararanasan po namin sa aming pong mga pamilya. At nawa kami rin po ay maging daluyan ng inyong pagpapala. Bigyan kami ng kakayanan para ito ay patuloy namin mapanghawakan
mapanindigan po sa aming pong pang-araw-araw na ginagawa. Pinupuri ka namin, Panginoon, itinataas ang inyong banal na pangalan, at patuloy po namin ipapahayag na ang aming pasasalamat, ang aming pong buhay ay tanging sa inyo lamang. At ito ang aming pagsamba sa inyo. Ito po ang aming pasasalamat sa inyo. Ito po ang aming pagmamahal sa inyo. Napunuin niyo po ang aming mga puso ng inyong banal na presensya. Kaya sa oras na ito, Panginoon, turuan niyo kaming maging mapagkumbaba, mapakinggan ang inyong mensahe sa amin, at patuloy na magkaroon ng buhay na may pagbabago na nagmumula sa aming Panginoong Hesukristo. Kaya sama-sama po nating ulitin ang ating pong inawit kanina po nang may pagpapasalamat po sa ating pong mga puso. Ikaw ay ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sana lang hati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Exodus chapter 16, verse 4 to 12. Exodo chapter 16, verse 4 to 12. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Tuwing ika-6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda." Pagkatapos ng pakikipag-usap nila kay Yahweh, sinabi ni na Moises at Aaron sa mga Israelita, "Ngayong hapon ay mapatutunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto. At bukas ng umaga, makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya sapagkat tuwing gagawin ninyo ito ay siya ang inyong inirereklamo. Hindi kami." Idinugtong pa ni Moises, "Ngayong hapon, bibigyan niya kayo ng karne. Bukas ng umaga ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo hanggang gusto ninyo. Iyan ang tugon niya sa inyo. Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa kanya, hindi sa amin, sapagkat sino ba kami para pagreklamuhan nyo?" Sinabi ni Moises kay Aaron, "Ang buong bayan ay paharapin mo kay Yahweh sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo." Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap kay Yahweh sa gawin ng disyerto at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaningningan ni Yahweh. Sinabi niya kay Moises, "Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na
na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Maaari na po tayong makaupo. Muli po, mapagpalang maulan na umaga po sa atin lahat. Bagamat tayo po ay mayroong bagyo na paparating, natutuwa po ako at nagagalak na nakita po ang bawat isa sa atin dito na may kagalakan. Mukhang masaya naman po ang bawat isa. Kahapon po, tayo po ay nag-celebrate ng ating Thanksgiving. Tayo po ay nag-celebrate ng ating Thanksgiving month sa ating pong distrito, ang Metro Manila District. At tayo po ay nagagalak dahil mayroon po tayong halos 23 na kasama po dito po sa ating simbahan ng EFCN na nakipag-celebrate, nagbigay ng kanilang fellowship, nagkaroon ng fellowship sa iba't ibang simbahan na mayroon po tayo dito sa Metro Manila. Kung tama po ako, ang simbahan po na mayroon tayo dito sa Metro Manila ay higit kumulang na 70 to 80 churches sa buong Metro Manila. At ito po ay nakabahagi natin or naka-fellowship po natin kahapon. At kasama po ang EFCN na nakibahagi at nagkaroon din ng kainan doon po sa ating pinuntahan na lugar. Dito po sa Antipolo Sports Hub sa may bandang San Isidro. Ang ating pong buwan ngayon ay may tema na Thanksgiving o pagpapasalamat. Kagaya po last week, nakita po natin o narinig natin ang mensahe ng ating pong pastor tungkol po sa pagiging mapagpasalamat. At ipagpapatuloy po natin ang ating pong pag-aaral o pag-discover ng pagiging thankful or pagiging mapagpasalamat po natin bilang isang Kristiyano na sumusunod po sa ating Panginoong Hesukristo. Alam ko po marami po sa atin ang hindi matawaran ng pagpapasalamat or hindi mailista kung gaano sila mapagpasalamat sa ating Panginoon at sa ating mga pang-araw-araw na ginagawa. At sa oras po na ito, ang ating pong pag-aaralan ay tungkol naman po doon po sa mga ginawa ng mga Israelita na sila ay tila hindi nakaranas ng pagiging thankful nung panahon na sila ay naglalakbay patungo po sa lupang pangako o sa sariling bayan na ipinangako sa kanila ng ating Panginoong Yahweh. Kagaya po ng sinabi ko kanina, nais ko po munang magkaroon ng maikling pananalangin bago po tayo magsimula. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, nais po naming makarinig ng inyong mensahe sa oras na ito. Pinupuri ka namin, Panginoon, at nawa ang inyo pong banal na Espiritu ang tumulong po sa aming maunawaan ang nais niyo pong iparating sa amin. Samahan niyo po ng banal na Espiritu ang inyong tagapagsalita at ang inyong presensya lamang, ang inyong mensahe ang maipahayag po sa umaga na ito. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung titingnan po natin, ang mga Israelita po ay tila dehado o lagi po silang parang kawawa sa kanila pong pagtuklas sa kanilang lupang pangako o ang pinangakong bayan sa kanila ng ating Panginoon. They have been slaves to Egypt. Sila po ay ginawang alipin ng mga taga-Ehipto at sila po ay sapilitang pinagtatrabaho ng kanilang mga amo nang walang humpay o walang tigil na pang-aalipin ang binigay po sa kanila. Ito po yung hindi magandang karanasan po nila doon po sa kanilang pagkakaalipin sa mga taga-Ehipto. Dahil sila po ay walang sariling bayan, sila po ay nangangamo. Alam niyo yung nagpapaalipin sa ibang bayan para sila ay magkaroon ng kabuhayan at temporary na tirahan po sa kanilang pang-araw-araw na ginagawa. Higit pa doon, provided po sila ng mga pagkain, ngunit ito po ay hindi maayos na pagkain siguro, hindi ganoon kadesente na pagkain. At ito po ay inihahalin tulad sa pagkain ng mga alipin, kagaya po ng kanilang ginagawa. They are forced to work, sila din po ay overwork. Sino po ilan sa atin dito nakaranas na magtrabaho ng 16 hours sa isang araw? Wala naman siguro, pero
12 hours, minsan nakakaranas tayo. At alam ko at alam po natin na itong dinaranas ng mga Israelita ay overwork at forced labor para sila po ay may temporary na maibigay sa kanilang mga pamilya bilang pang-araw-araw na pagtugon sa kanilang pangangailangan. Kagaya po ng lagi po nating nababasa, bagamat madaming kalupitan na dinaranas ang mga Israelita o marami po silang dinaranas na kahirapan sa kanila pong mga buhay, hindi po sila pinabayaan ng ating Panginoon. Nandun pa rin po yung proteksyon, nandun pa rin po yung pag-iingat, at nandun pa rin po yung pagkalinga na ibinibigay ng ating Panginoong Yahweh sa mga Israelita. Minsan nakikita natin na maaring ang pangit ng kanilang sitwasyon, maaring hindi ganoon kaaya-aya ang kanilang dinaranas, ngunit sila po ay ginagabayan at patuloy na may pag-iingat ng ating Panginoon. Nung dumating po yung pagkakataon na kinausap po ng kanilang leader, at ang kanila pong leader ay si Moises, at kinausap po yung leader ng mga Egyptians, na sila po ay nangingiusap na palayain na sila doon po sa pang-aalipin sa kanila ng mga Ehipto. Ngunit ito po ay hindi simpleng pangungusap, dahil ito po ay maraming beses na sila ay nangusap na palayain na sila mula sa pagkakaalipin, bigyan sila ng kanilang paraan para mahanap yung kanilang yung pinangakong bayan ng kanilang Panginoon, ng ating Panginoong Yahweh. At sila ay magkaroon ng permanenteng tirahan, matatawag nilang sarili nilang bayan. Sa kanilang pakikipag-usap, patuloy na tumatanggi ang leader ng mga Egyptians kay Moises dahil ito po ay magkakaroon ng hindi maayos na pagkakaunawaan o magkakaroon ng pagtatalo-talo. Unang-una, mawawala ng tauhan yung mga nandoon sa paggawa ng mga establishmento. Mawawala ng mga tauhan o workers yung kanilang bayan at sila ay maaaring hindi makausad sa kanilang pag-angat sa buhay bilang isang bayan ng Ehipto. Ito ay magandang halimbawa po ng patuloy na paggabay ni Yahweh sa kanyang mga anak o sa kanyang mga anak. Makikita po natin na bagamat maraming beses na tinanggihan ng mga taga-Ehipto ang pangungusap ni Moises, ay patuloy pa rin niyang pinakita ang kanyang kapangyarihan upang pumayag sa huling pagkakataon ng pakikipag-usap ni Moises doon po sa hari o sa leader ng mga taga-Ehipto. Ngunit dito po nagkakaroon ng problema. Nung pong pinalaya na ng mga Ehipto, ang mga taga-Israelita, medyo nagdadalawang isip po siya. Sabi ng leader, ito ba'y palalayain ko o ito ba ay kailangan na talaga nilang magkaroon ng sariling bayan? At dahil nga po dito, hindi po matawaran yung madalas sa pagrereklamo ng mga Israelita at ng mga Ehipto doon sa pagpapagawa ng mga forced labor sa kanila. Madalas, yung kanila pong paglaya mula doon sa pang-aalipin ng mga taga-Ehipto ay nagiging resulta po ng pagiging mareklamo nila o nawawala na po yung pagiging thankful nila sa kanila pong buhay. Dahil hindi po biro yung kanila pong nilakbay o lalakbayin para matagpuan po nila yung sarili nilang bayan. Isipin niyo po, disyerto at malayong bayan yung kanilang lalakarin para sila lamang ay magkaroon ng tinatawag nilang sariling bansa o sarili nilang bayan. Mapalad po tayo dahil tayo po ay mayroong bayan na kagaya ng Antipolo, na meron po tayong plaza, meron po tayong ospital, meron tayong mga establishments dito. Pero kung titingnan po natin, ang sitwasyon po ng mga Israelita noong unang panahon ay sila lagi ay wala. Sila po ay, kumbaga, NPA, no permanent address. So yun po sila. Yun ang kanilang pagiging isang Israelita. At kung titingnan po natin, wala din po silang identity. Hindi nila alam, ano ba ako? Dito ako nakatira sa Egyptian, ay ako ay taga-Ehipto. Pero ako po ay isang pinanganak na Israelita. Ang identity ko ay Israelita.
Pero sa kanila po ay mayroong pagkalito at sila po ay maraming beses na sila ay nagkakaroon ng kawalang kumpiyansa sa kanila pong pagkakakilanlan. Madalas po sa kanilang hindi pagtugon sa mga bagay na ito, sila ay nagrereklamo na. Marami na po silang reklamo na hindi po nila na-appreciate yung mga simpleng bagay na ipinagkakaloob po sa kanila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. At kadalasan daw po ay puro panunumbat ang kanilang naibibitaw o nasasabi, hindi lamang sa kanilang leader na si Moises, maging sa kanilang Panginoong Yahweh. Ngayon po, kung tayo po ay tatanungin, naranasan na po ba nating maging mareklamo? O naranasan na po ba nating magreklamo one point in our lives dahil po sa hindi po natin nagugustuhan yung pinapagawa po sa atin? Ngunit, alam niyo po na bagamat puro tayo reklamo o bagamat marami tayong pagkakataon na tayo ay may mga sinasabi sa ating paligid, tayo po pala ay napaka-grateful or tayo po pala ay napaka-blessed. Yun. Tayo po pala ay blessed sa ating pong mga buhay. Meron po akong isang nakitang quotation. I don't know if sa social media, pero ano daw po yung mga bagay that you are thankful for? Meron po ba kayong naiisip ngayon o maililista sa mga bagay na kayo ay nakakapagpasalamat sa ating Panginoon? Bagamat marami daw po tayong complaints, marami daw po tayong mga reklamo sa ating buhay, we are actually doing better compare sa mga dati nating pinagdaraanan. Bakit daw po? Here are the reasons why we are doing better or we are blessed sa ating pong mga buhay. Unang-una, meron daw po tayong tahanan na nauuwian. Ano man daw po yung ating pong buhay, yung kabisihan daw po natin, gaano man kasama yung araw natin sa trabaho, gaano man kasama yung ating mga dinaranas sa buong maghapon, tayo daw po ay meron pa ring tahanan na mauuwian. Ito man po ay inuupahan natin. Ito man po ay ating sariling tahanan. Ito man po ay tahanan na inyo pong inuuwian na kaibigan nyo o kakilala nyo lamang. We are better or we are blessed because meron pa rin tayong tahanan na nauuwian po at nakakapagpahinga po tayo doon sa mga tahanan na nauuwian po natin. We are actually blessed. Pangalawang rason, meron po tayong pangbayad ng mga bayarin. So, siguro hindi man sapat, pero tayo pala ay doing better dahil kahit papano ay nakakapagbayad tayo ng mga bayarin natin. Hindi man ganoon totally 100% na nababayaran natin, kahit papano nakakahiram tayo o meron tayong nahihiraman na pwedeng pambayad ng ating mga bayarin o ating mga bills sa ating pong mga buwan ng responsibilidad. Meron sa atin na mamuhay paycheck to paycheck. Alam niyo po yung paycheck to paycheck? Sa sahod ng 7,000, magbabayad ng bill, matitira 200, mamamasahe pa ng 100, isang biyahe sa Antipolo. Eh di wala nang matitira. Pero salamat Lord, thank you, we are grateful kasi nababayaran pa rin yung mga bills natin. Maaring ang ilan sa atin namumroblema kasi we are stressed out. Kung anong, ngayon we are stressed out. Ano kayang kulay ng blouse ang pipiliin ko? Ano kayang kulay ng sapatos ang bibilhin ko? Ano kaya naman ang brand ng gatas ang bibilhin ko? You are actually doing better. You are doing great dahil meron kayong pangbayad ng bills, meron kayong pang grocery, hindi man ganun karami, pero ito ay nabibigay sa inyo ng sapat sa inyong pangangailangan. Kasi yung iba kasi nagrereklamo, ngayon ang problema ay ano kayang i-order sa Starbucks? Ano kaya? Yung 20 ba yun? Or anong size kaya? Ganun yung mga pinoproblema ngayon ng mga kabataan eh. But we are actually blessed and doing great dahil meron tayong mga nakukuha na pangbayad sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Sunod po, we are actually blessed bilang isang Kristiyano dahil ito po yung sunod. Alam ko, maaring
tayo po ay makaka-relate dito. Dahil meron po tayong matatawag na pamilya. Ano man po ang inyong pamilya na kinabibilangan, ito man po ay nasa abroad o meron man kayong mga kaibigan na nandito po sa ating paligid, meron pa rin kayong nilalapitan na pamilya o kaibigan na nais nyo pong ibahagi ang inyong maghapon sa kanila. Meron po kayong magulang, meron po kayong anak, meron kayong asawa. At higit sa lahat, kung wala man kayo ng mga ito, meron kayong best friend, meron kayong kaibigan na pwede niyong sabihan ng inyong pinagdaraanan. Karamihan po dito ay masayang relasyon. Hindi po ako naniniwala na yung inyong kaibigan ay mayroong kayong pagtatalo niyan. Minsan siguro, pero you are blessed kasi sila pa rin yung inyong pinagkakatiwalaan. At sila pa rin po yung inyong patuloy na mini-message pag kayo ay may problema. We are doing better, kung tutuusin. We are actually blessed because of these three things. Meron tayong tahanang mauuwian, gaano man kabad yung ating day. Number 2, we have enough to have grocery, to pay for our bills, at patuloy na magpatuloy sa pagtatrabaho sa pang-araw-araw. At pangatlo, we have a family. We have our friendship na patuloy po nating na kakausap, na kakamustahan. Kahit kaunti man yung ating mga kaibigan, ay patuloy pa rin natin silang nakakausap sa pang-araw-araw na ang ating mga buhay. We are actually blessed. And that is something to be thankful for sa ating Panginoon. Minsan kasi when we count our blessings, we want the grand things. We want yung kitang-kita natin. But when we have these three siguro, bonus na din. At higit sa lahat, we are blessed because we have Jesus in our lives. And it is our everything. Yun po yung pinakamagandang blessing na ating natanggap. Now, as we look into our scripture, somehow we have lived our life with an attitude, minsan, kagaya ng mga Israelita, naging mareklamo. Tayo po ba ay naging mareklamo sa ating pong mga buhay? O naranasan ng magreklamo at one point sa ating pong mga buhay? We actually became like the Israelites. Nagkaroon tayo ng attitude that is similar to the Israelites. They keep on complaining. The Israelites kept on, ano bang plano mo, Moises? They keep on questioning what will happen to us, what God will do to us. And that is something that we can relate to. That is something na minsan, at one point in our lives, naging ganun din tayo. Nakakainis. Ano bang gagawin ko? Hindi naman ako blessed. Wala akong pambayad. Wala akong pambili ng ganito. And minsan, we lack trust and confidence na may gagawin ng Panginoon na milagro or maipapakita sa atin yung kanyang pagmamahal sa ating pang-araw-araw na buhay. Alam niyo po, ang buhay ng mga Israelita, sa kanilang pagtatanong, minsan hindi rin natin masisisi itong mga to. Dahil sila po ay pagod na, sila ay inalibing, physically, forced labor, at ang bigat ng kanilang trabaho, sila pa rin ay mayroong masasabi at masasabi. Pero lagi po nilang nakakalimutan na ang Panginoong Yahweh ang nagpo-provide sa kanila ng lakas, ng kanilang pangangailangan, ng kanilang mauuwian. Bagamat ito ay temporary lamang. Kasi sa Egypt nga lang sila eh. Pero meron pa rin silang nauuwian. And this is something that they should be thankful for. At yun po, yung madalas nilang nakakalimutan. Doon po sa ating nabasa, they are given instructions kung paano nila mararating yung lupang pangako. Ang pinaka-main na kailangan nilang gawin is sumunod sa kanilang leader na si Moises. Dahil ang Panginoong Yahweh ay nangungusap kay Moises at iyon po yung mensahe na ipaparating ni Moises sa mga Israelita. Probably they are like 100,000 lamang nung panahon na yon. Pero alam niyo po ba na hanggang ngayon, maliit lang ang population ng mga Israelites. They are like 9 million sa kapanahonan po natin ngayon. 9.5 million or 9 million. Compare niyo po sa mga Pilipino na 120 million. At mayroong isang leader na mangungusap ang Panginoong Yahweh. Naku, kagulo yun. But definitely, they have their leader, Moises, at si Moises po ang bahalang magsabi ng mensahe ng Panginoong Yahweh
upang marating po nila yung kaginhawaan na kanilang hinahanap at magkaroon po sila ng sarili nilang bayan. Looking back, magkakaroon po tayo ng konting run-through or parang summary or timeline kung ano ba yung mga kaganapan noon sa pagpunta ng mga Israelites sa lupang pangako na ibinigay sa kanila ni Yahweh. So si Moises daw po ay nangusap kay Pharaoh na sila ay palayain. Palayain yun yung aking mga tauhan. Palayain mo yung mga kababayan ko. Nang sa gayon ay marating na namin yung lupang pangako ng ating Panginoong Yahweh. Ngunit ilang beses ding tumanggi si Pharaoh. Ayoko, hindi ako papayag. Sabi niya ganon. At biglang dumating ang salot. Dahil po sa pag-disobey ng Pharaoh, ginawa po ng Panginoong Yahweh ay nagpadala ng salot doon po sa bayan nila. At dahil ayaw nga ng leader na palayain yung mga Israelites, ayan tuloy, nagpadala ng salot. At dahil doon, eventually pumayag na po yung Pharaoh na, sige, palalayain ko na kayo. Payag na ako dyan sa nais mong ipagawa. Pwede na kayong makaalis ng Ehipto at mapuntahan nyo na yung inyong lupang pangako. Nahati po ang Red Sea. Naalala niyo po, nahati yung Red Sea. Nakalaya po ang mga Israelita at nilakbay po nila, binaybay po nila yung Red Sea at sila po ay nakarating sa disyerto. Nung sila po ay nasa disyerto, ito po ay halos magdadalawang buwan mula nang sila ay nakalaya sa mga Ehipto, mula po dun sa crossing of the Red Sea. So sa kanilang paglalakbay, basically, nawawala na yung supply ng kanilang pagkain. At ilan sa kanila ay pagod na, gutom na, dahil 1.5 buwan na, magdadalawang buwan na, wala pa rin yung lupang pangako. At ang ilan sa kanila, naghahanap na ng makakain. Dahil po doon, sa kanilang paglalakbay, dito na po nagsimula yung pagrereklamo ng mga Israelita. At doon sa kanilang pagrereklamo na yon, sinisi na po nila si Moises. Ang dami na po nilang sinabi, siguro papatayin mo kami, kaya mo kami itinakas sa Egypt. Siguro may plano ka sa amin, murderin mo kami lahat at papatay mo kami sa gutom. Dahil wala ka namang plano, hindi pa namin nakikita yung ipinangakong bayan ng ating Panginoon. Sila po ay patuloy na naglakbay sila sa disyerto. At dito po papasok yung scripture na binasa po sa atin kanina. Sa kanila pong paglalakbay, ipinagkaloob po sa kanila ni Yahweh ang kanilang makakain. Medyo amazing, no? Kakaiba ng paraan ng pagbibigay sa kanila ng pagkain ng ating Panginoon. Dahil uulan ng, hindi pagpapala, uulan ng tinapay. Okay? Pero pagpapala pa rin yun. Uulan po ng tinapay, mana, at doon po nila kokolektahin yung mga tinapay o pagkain nila na kailangan ay sapat lamang sa buong maghapon. So, 6 na araw po nilang gagawin yon. 6 na araw silang araw-araw mangongolekta ng kanilang pangangailangan o ng kanilang kakainin sa maghapon. Sila po ay may tinapay, sila ay may karne, at patuloy po silang ipoprovide ng Panginoon ng kanilang pang-araw-araw na pagkain. Ngunit sa ika-6 na araw, dudoblihin nila. Kasi ang araw ay ika-7th day, karaniwan ay Sabbath day o araw ng pamamahinga. Pero ito po ay patuloy nilang gagawin. Kukolektahin nila, pero ang instruction po ng ating Panginoon ay huwag kayong kukuha ng sobra-sobra, kundi kayo lamang ay kukuha ng sapat sa inyong kailangan sa pang-araw-araw. Napaka-specific po ng instruction ng ating Panginoon sa mga Israelita. Ngunit ang ilan sa kanila ay nagkaroon ng disobedience. Ang ilan sa kanila, kumuha ng sobra-sobra, nag-hoard. Alam niyo po yung hoarding? Yung parang, nagsiguro na kukuha na ako ng mga 20 na tinapay. Pero ito po ay kinabukasan nasisira. Dahil po sa hindi nila pagsunod kay Yahweh. So, isang instruction, very specific, wag na wag po kayong, sabi dito ng ating Panginoong Yahweh, wag na wag kayong kukuha ng higit pa sa inyong pangangailangan. Dahil dito, patuloy pa rin po nagrereklamo ang mga Israelita.
Hindi po sila makakitaan ng kanilang gratefulness, ng kanilang pagpapasalamat, despite na ipinoprovide na sa kanila ng Panginoong Yahweh, yung kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ano nga ba ang itinuturo sa atin ng attitude na ibinigay ng mga Israelita? Ano nga ba yung itinuturo sa atin ng Panginoong Yahweh na isipin natin sa kanyang ginagawa o sa kanyang ginawa sa mga Israelita? At ang tanong, ano ba talaga ang Kristiyanong pamamaraan ng pagpapasalamat? Ito ba ay pagpapasalamat dahil tayo ay mayroong natanggap na siguro material na bagay, maganda? Ito po ba ay pasasalamat dahil tayo ay gumaling sa ating sakit? O ito ba ay pasasalamat dahil tayo ay nakalagpas doon po sa malaking pagsubok na hinarap natin sa ating mga buhay? Unang-una po, na pwede nating matutunan sa attitude natin na mapagpasalamat ay ito po. Ang pagiging mapagpasalamat ay may kakontentuhan. Ulitin ko po, ang pagiging mapagpasalamat ay may kaakibat na pagiging kontento po sa ating pong mga buhay. Isa po sa mga nasaksihan ng mga Israelita ay ang kanilang paglalakbay na hindi po sila pinapabayaan ni Yahweh. Sila po ay may pagkain, sila po ay mayroong inumin, at sila po ay may proteksyon mula po sa ilaw na ipinagkaloob sa kanila ni Yahweh. Ito pong lahat ay kamangha-mangha na pagpapakita or demonstration of how God protected them sa kanilang journey. Ang kanilang pangangailangan ay hindi nagkukulang at hindi rin naman sumosobra. Meron mang sumosobra, pero yun po yung instruction sa kanila, walang dapat sosobra sa inyong kukunin. Everything is enough. Lahat po ng kanilang pangangailangan ay sapat na ipinagkakalob sa kanila ng Panginoon. Ngunit ang isa pong utos sa kanila ni Yahweh ay ang hindi nila sinunod. At ito po ay yung kanilang pamumulot ng sobra-sobra na tinapay sa kanilang pangangailangan. Sabi po dito, huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. So it is a lesson sa atin that whatever we have in life, it should be enough. Yun po yung Christian way. Pero kung titingnan natin, sa panahon natin ngayon, marami akong napapanood that they are doing, siguro grocery, na talagang sobra-sobra. I don't know, but maybe marami silang pinapakain sa kanilang bahay. But the Christian way pala, as we learn it, is to live with enough or within the day. How many of you dito po sa atin ang madalas mag-hoard? Meron po ba? May nag-hoard po ba? And what is your definition of hoarding? Kasi pag sinabi nila na I will do grocery, ang ilan sa atin siguro bumibili ng maraming juice, maraming kape. But the Christian way, as we learn from the scripture, is to live within our means and to live for the day, sabi dito. At wag daw pong mag-hoard. Maybe it's natural for us because we have a family to feed. Maybe it's natural for us, but it actually removes our trust or it lessens our trust and confidence sa kayang gawin po ng ating Panginoon. I'd like to share one experience during Typhoon Karina na sudden yung announcement ng news na may paparating na malakas na bagyo at parang ganito rin po, makulimlim na yung paligid. Ako ay nasa grocery dahil kami ay nagkulang ng, I think, toothpaste lang tsaka gatas. So pumunta ako ng grocery dahil wala kaming magagamit. To my surprise, ang daming tao sa Robinson's Grocery at tila lahat ay natataranta na pila, ang haba po ng pila, ang daming mga kinuhang grocery at nauubos na yung mga stocks dahil doon sa kanilang pag-aalala. Ngayon lang po ako nakakita sa buong buhay ko ng gano'n na talagang ang daming grocery at ang haba ng pila just because mayroong paparating na bagyo. Well, it's natural siguro, pero hindi ko po maisip na gano'n pala ang mga tao pag sila ay nagpa-panic buying.
This is actually one thing that maybe we can be proud of minsan sa pagiging Kristiyano, that we have the peace and confidence na ano man yung bilin ko or ano man yung within the day, kaya nating mag-survive because we are trusting a good God who will provide our needs. I give thanks doon sa mga tao that they are giving doon sa kanilang yung pagmamanage ng household nila. Pero nung nakita ko talaga yung eksena doon sa grocery na yun, na lahat ng cart, lahat ng kanilang cart ay puno, lahat ay walang mapilahan. Ang ginawa ko na lang po, sinuli ko na lang yung binili ko. Naghanap na lang ako siguro sa Mercury Drugs at saka doon sa mga maliliit na stores at doon ako pumila. Imbis na ako ay pumila sa napakahabang pilahan ng maraming naka-wait na push cart. Sabi ko, naisip ko, ganun pala ang sitwasyon. Kapag ang mga tao ay maaring may takot, maaring nagho-hoard, ang dami ng iba parang doble-doble yung products Mayroong 4 na mga products na pangkaraniwan ay 1 or 2 lang natin. Sa kanila ay parang ang dami, 6 na beses nilang kinokollect sa kanilang push cart. But this is something na na-witness ko. And normally, naisip ko at reflection ko that kasama sa panic buying is actually worrying. And ano po ang turo sa atin ng ating Panginoon at ng ating banal na kasulatan when it comes to worrying? Is that we prepare and at the same time, we also pray on what God can do sa ating pong pag-aalala. We tend to worry kung gaano ba sila, siguro, gaano kalakas yung bagyo. We tend to worry paano pag naglandfall. We tend to worry paano kung nag-brown out. But this will actually strengthen our faith sa Panginoon na we will trust God and we will do the necessary preparation that we need para tayo ay maging ligtas sa anumang calamity na darating sa ating mga buhay. We tend to control ang mga bagay, I know. Dahil maybe we have experience or we have experiences na nangyari na sa atin that nagkaroon tayo ng kawalan, nagkaroon tayo ng trahedya. But I want you to be assured that God is preparing us to have that peace na nagmumula sa Kanya. And may we learn doon sa mga ginawa ng mga Israelita. They keep on complaining, but at the same time, binibigay pa rin ng Panginoon yung kanilang pangangailangan. May pagkain, umuulan ng tinapay, at patuloy silang ginagabayan, pinoprotektahan ng ating Panginoon sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya pala, the Christian way ay magkaroon ng grocery ng sapat lamang sa pang-araw-araw na ating mga ginagawa. Siguro yung mga nakikita natin sa mga social media, it is just for content. Yung video, content. But this is definitely the Christian way. To learn kung ano yung ginawa ng mga Israelita and to trust God's provision sa pang-araw-araw nilang dinaranas. So the Christian way pala includes confidence din sa ating Panginoon na we will not be bothered ano man ang trahedya or ano man ang dinaranas natin sa ating paligid. Sabi po dito, naalala ko po ito, sabi dito, basahin po natin ng sabay-sabay. Next slide po. Sabi po dito, there is to be no hoarding of the gift of God's creation. No building of larger and larger barns, no anxieties about what they are to eat tomorrow. So napakagandang pangako ng Panginoon that we can also learn to not add and add kasi it will also add our anxiety. Naalala niyo po yung kwento ng mayaman na mangmang sa New Testament? Naalala niyo po yung sa New Testament? Mayroong parable si Jesus doon. At sabi doon, gato yung gagawin ko, nag-aalala ko, ang dami ko ng mga kayamanan, ang dami ko ng asset, ang dami ko ng mga nabili or properties. Pero sabi niya, kaya lang hindi ko alam kung saan ko dadali ng mga ito. At sabi niya, ito po, next slide. Sabi nung isang mayaman na the rich young fool, sabi po niya, alam ko na,
Gigibain ko ang mga bodega ko at magpapagawa ako ng mas malaki at doon ko ilalagay ang ani at mga ari-arian ko. Ito yung naisip na paraan ng rich young fool. I will not live within the day, but I will build a larger kingdom, a larger house, para may paglalagyan ng aking mga assets, ng aking properties, ng aking mga ari-arian. But this is actually nakakatakot. Because when you add your assets, there's also responsibilities and liabilities. It will also add to our anxieties. Tama po? So that kailangan po natin that we really trust and have confidence on what God will give us for today. There will be no hoarding of God's creation kasi regalo po sa atin to ng Panginoon. Sino po dito ang gustong nakaka-receive ng regalo? Taas po ang kamay mula po sa ating Panginoon. And this is the gift of God. God's creation gives us, and there is nothing na masama na ibinibigay sa atin ng Panginoon, kundi regalo lamang, ikabubuti lamang natin, kaya wala pong mag-hoard sa pagiging Kristiyano natin at sa pagiging member po natin dito sa AFCN. So alam na po natin that the unchristian way pala is hoarding, but the Christian way is to have enough and to trust God's provision. We live for today and not to worry about tomorrow. Minsan we are too worried. Ano bang meron kinabukasan? But it is teaching us to live in the present time, to live in God's provision. And it is already a gift from God. Ito pong araw natin ngayon is a gift from God. Sabihin na natin, maybe hindi ganoon kalakas yung ulan, it is a gift from God. And we should be thankful for. Or those are one of the things that we should be thankful for. So what are the benefits of this? There will be no anxieties, walang pag-aalala, walang stress, walang pimple, meron man, konti lang. But we thank the Lord dahil tayo ay mayroong Diyos na mapagkakatiwalaan at mai-enjoy po natin ang present life natin ngayon. Let's move on po sa pangalawang lesson ng ano bang pwede nating matutunan sa mga pagrereklamo ng mga Israelita. Pangalawa, ang pagiging mapagpasalamat ay may kaakibat na pagsunod. There is always obedience in being thankful. We learned that from the Israelites. God instructed them specifically. Ano instruction po sa kanila ni Yahweh, ni Moises? Huwag na huwag kayong kukuha ng tinapay ng higit sa maghapon. Kasi mabubulok ito, masasayang. And it's actually yung disobedience sa Panginoon, yung kanilang pagsunod sa ating Diyos. Isa sa mga paalala sa kanila, mababasa po natin yon sa verse 20 to 21. Na huwag silang kukuha ng higit sa hindi nila makakaya. It is actually applicable sa mga buffet. Naalala niyo po sa buffet, kapag may excess doon sa kinain, babayaran nila yon. Kaya siguro yung iba sa atin, nagtatago sa tissue nang sa buffet, tapos yun yung inuuwi. Huwag pong ganon, we only get what is enough or yung kaya po nating kainin. Kung sila man ay sumusobra na sa kanilang kinukuha, nasaksihan po mismo nila sa sarili nilang mata, sa sarili po nilang mga mata, nabubulok yung kinakain o yung kinukuha nilang sobra-sobra. They have experienced na sa sarili nilang mata, nakita nila nag-aamag yung mga tinapay na kinuha ng mga Israelita. Nakita po mismo nila sa kanilang mata na bigla na lang nagdi-disappear yung pagkain, yung kinuha nilang mana mula sa kalangitan. And this is actually the power of God telling na I will give and I will also take away. Ganoon po ang mensahe na ito sa kanila. May consequences ang hindi pagsunod sa mga instruction sa mga Israelita at mensahe rin po yun sa atin. There are consequences if we are disobedient to the instruction of the Lord. Sabi po dito, naranasan nyo na po bang mag-hoard sa pagluluto or sa anumang pag-grocery? Siguro pwede ko na naman i-share yung experience namin sa bahay. Nagluto kami ng pang-apat na araw na nilaga. Naalala niyo po yun? Yung nilagang baboy. And sabi namin, uy, meron kaming pangat
Alam niyo po yung pangat? Pangatlong init or pangatlong ulam. So sabi na, ay, may nilagang baka, may nilagang baboy, pangat to, pangat. Kaya lang po, napansin namin, the next day, evening, o pangalawa pa lang yon, the next day, init namin yung ulam, abay, napanis. So sabi namin, oh no. Ang inaisip ko agad, yan na nga ba sinasabi ko, we should not hoard kay Daddy. So sabi ni Daddy, naku, mukhang alam ko na yung dahilan. Hindi nabalatan yung saba. Tama ba? Yun ba yung ano? I forgot, but ang dami nun, napanis. Sabi ko, sayang, wala na kaming pangat. Mapipilitan kami magdelata. Pero salamat sa Panginoon dahil patuloy na may provision ng Lord. But this is something that it teaches us. It taught us to live for the present and to trust what God will give us for the rest of the day. Sabi po dito, ang significance daw po ng mga napanis na tinapay ng mga Israelita is significance is as the provision given daily. Yun po yung significance that our God is providing for us our daily needs. It is a gift that cannot be taken for granted, just as the gift cannot be hoarded. Hindi daw po pwedeng hinuhoard ang mga gift na ibinibigay po sa atin ng Panginoon. Kaya po sa sobrang dami ng mga niluluto, yung iba, natatapon lang, napapanis. At may panghihinayang tuloy. Nanghinayang kami talaga. Sayang, pangat yun eh. Minsan pang-apat pa yun eh, yung init ng nilagang baboy. May kumpleto pa, may gulay, may baboy, may prutas. But it is a lesson for us to trust the gift that is given to us by God and never hoard sa ating pong mga blessings. Yung Moses instruction po came from Yahweh. Dahil ito po ay paraan actually ng pagsusubok sa mga Israelita. It is actually parang trap din, or hindi trap, huwag natin isipin trap, but it is actually a test sa mga Israelites. Titingnan ni Yahweh, titingnan ni Moises kung susunod ba talaga or obedient na ba talaga ang mga Israelita. At ang napatunayan niya, hindi. Kasi may mga ilan pa rin pong kumuha ng sobra-sobra sa mana. At nakita nila na ito ay napanis at inamag yung mga tinapay na yon. It is actually a test of character sa mga Israelita. Are they following God's way? Are they following God's instruction? And this is also a message to us that are we also following the God's way or the Christian way? That we trust the provision of our God in our daily needs. So specific po ang instruction ng ating Panginoon. Kaya inaasahan din po ng ating Diyos na tayo din po ay particularly sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi man po natin makita yung resulta sa ngayon, but it will actually be seen or magre-reflect in long-term effects sa ating mga buhay. Okay. Sa panghuli po natin, na lesson na matututunan po natin doon po sa mga Israelita na nagrereklamo sa kanilang leader at sa ating Panginoon. They have to be thankful because ang mapagpasalamat ay nagre-resulta ng matibay na pananampalataya. Naniniwala po ba tayo doon na ang pagiging mapagpasalamat, it will result into a better faith or stronger faith sa ating pong mga buhay? Isang ebidensya po o katunayan ng kawalang pag-asa o pagtitiwala ng mga Israelita kay Yahweh is yung kanilang pagrereklamo. They keep on complaining. They always say, you don't have a plan for us, you don't know what will happen next. But it is actually a questioning ng kanilang pananampalataya. As we check po doon kanina sa context, 1 month na po silang naglalakbay o higit pa sa 1 buwan na silang naglalakbay. At nataon pa na nasa disyerto sila. Can you imagine gaano yung stress sa kanila, gaano yung kanilang pagod physically sa kanila. At 3 araw na po silang mainom sa disyerto. So we can understand pa rin naman pala ang mga Israelita na sila ay pagod, sila ay uhaw. And ito pa, yung kanilang nakuhang tubig mula po doon sa batis ng tinatawag na Mara
ay mapait yung tubig na kanilang nainom. And ito po ay pwedeng makainit ng ulo ng kahit sino siguro sa atin. Na uhaw na 3 araw nang naglalakbay, nasa disyerto, pero paiinumin kami ng aming leader ng hindi nakakapawi ng uhaw. Mapait yung tubig. Parang ang hirap inumin po pag ganun. Tama ba? At hindi pa ito parang quality na tubig. We can still understand yung mga pinagdaanan ng mga Israelita. Pero, God, ang Panginoong Yahweh, ay patuloy pa rin silang binibigyan ng encouragement na malapit na, paparatingin niyo na kami sa lupang pangako, makakarating na tayo doon, and you will enjoy God's blessings and provision sa inyong mga buhay. Minsan ganito po tayo, we are tested in our present circumstances. Wala tayong makitang bunga sa ating paglalakbay. Wala tayong makitang resulta. Wala tayong makitang improvement. But definitely, the Lord has promised us that we will reach the promise na Kanyang ipinagkaloob sa atin. It is just a test of our character because God wants us to endure and to be victorious sa ating mga ginagawa. This is common sa atin, especially kapag nasusubok po yung ating patience. We are also like the Israelites. Sinusubok ang pasensya. Ano ba naman yan? Nakapila na ako. Madalas din po namin nararanasan yan, lalo na dito sa kalsada ng Antipolo. Ang daming pag nagdadrive, pauwi kami ng bahay po namin sa may San Isidro, paahon pa naman yung mga daanan doon. Bigla na lang may mag-u-turn na badya, biglang mahihinto, tapos makikipag-usap sa... Ang daming distraction, ang daming mga obstruction sa daan. And this is something na parang tinetest yung patience natin. But God wants us to endure until we reach the promised land. This is common po, but God is telling us to be calm, to follow, to remain steadfast sa kayang gawin ng ating Panginoong Yahweh. Bukang bibig po ba natin ay reklamo? Bukang bibig po ba natin ay paninisi? Bukang bibig po ba natin ay bitterness? O naiirita po ba tayo sa ating mga dinaranas sa ating mga buhay? Tandaan po natin that it is natural, this is the reality of life. But we are blessed because meron po tayong madedependehan na Panginoon sa ating mga buhay na binabago ang ating karakter para tayo po ay magtiis at magpatuloy sa ating lakbayin. Doon po sa part na ito, sa ating pong bandang scripture, sa may bandang dulo, sabi po doon sa Exodus 16:12, sabi po, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na sa pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako, si Yahweh, ang kanilang Diyos. This is something na pangako ng Panginoon sa mga Israelita. Paano niyo po makikita na ang Panginoon na ating sinasamba ay Panginoon ng lahat ng bagay na ini-enjoy po natin sa ating mga buhay? Ang Panginoon po ba natin ay Panginoon ng inyong mga trabaho? Ang Panginoon po bang sinasamba natin ay Panginoon ng ating mga ari-arian? Ang ating po bang Panginoon ay Panginoon ng ating relasyon sa ating pamilya? Sa paanong paraan po, nakikita natin na pinoprovide ng ating Panginoon ang ating pangangailangan. Nawa, manatili po itong pangako sa atin na ako ang Panginoon at sabihin natin, ako ang bahala o tayo ay magtitiwala sa ating Diyos. Alam niyo po ba, dito sa ating pagkatapos sa scripture, wala po akong nakita na violent reaction mula kay Moises na kanilang leader. Ang daming reklamo, ang daming paninisi, ang daming sinasabi ng mga Israelita, pero wala ni isang reaction na violent reaction o galit ang naramdaman ni Moises. Kung babasahin niyo po yung scripture hanggang sa may bandang dulo,
Doon lamang, alam ko, nagalit lang si Moises nung naggawa ng mga Diyos-Diyosa ng mga Israelita, yung the golden calf. Doon lang siya galit na galit kasi may idolatry. But definitely sa reklamo ng mga Israelita, si Moises ay naging kalmado. Alam niya at malakas ang loob niya na ipagkakaloob ng Panginoon ang kanilang pangangailangan, maging sa desyerto man. Alam ni Moises na kahit sa wilderness, hindi sila pababayaan ng Panginoon. Alam ni Moises na sila ay mayroong proteksyon na makukuha sa ating Panginoon. And that's the kind of confidence at lakas ng loob ang kailangan nating makuha sa ating Panginoon. That despite ng mga negative reaction sa paligid natin, despite the pressure na ibinibigay sa atin, we need to be calm. We need to be confident sa kayang gawin ng ating makapangyarihang Diyos. Maaring they are wondering, ano ba ang plano ng Panginoon sa kanila? They still continue with their journey. They were provided the bread, and bonus, may karne pa sa gabi. Di ba? Ilan sa atin, gulay, isang linggo. But the Lord will give them karne sa gabi na mabigat sa tiyan. Siguro iba yung karne noong unang panahon sa panahon ngayon. Pero mabigat pa rin sa tiyan yun. Hindi lang yun magaan kagaya ng tinapay. But this is something that the Lord promises them because they remain obedient and they remain, nag-endure sila sa kanilang paglalakbay kasama si Yahweh. Some may not be obedient. Nasaksihan nila yung pagkabulok ng tinapay. Some may be hoarding. Okay, hindi na po Christian attitude ang hoarding. Okay? Some of them might be hoarding. Ang ilan sa kanila ay patuloy na hindi pa rin nagtitiwala sa provision ng Panginoon. But the Lord is teaching them to be contented, to trust God, and to strengthen their faith sa kanilang mga kailangang paglalakbay. How far are we willing to trust God? Gaano po tayo, ganoon magtitiwala sa ating Panginoon? Kaya po ba natin pagkatiwalaan ng Panginoon ng probisyon sa ating sarili? Kaya po ba natin pagkatiwalaan ng Panginoon ng probisyon sa ating mga pamilya? Are we the type ng tao na we want to control? Kagaya nung nasaksihan ko sa grocery na panic buying na ang daming tao? O are we the type of we will keep on trusting God? We will pray and we will do our best to prepare for the future and let God do the rest of it. Maybe it is also teaching us to be faithful in prayer, to live within the means or our means, di ba? At huwag din tayong tumulad kagaya nung sa rich young fool na alam ko na, gigibayin ko yung maliit ko na kamalig at magpapatayo ako ng mas malaking kamalig. It is a lesson for us that the Christian way is to enjoy God's provision and to keep trusting Him that He will help us and rescue us sa ating mga effort na ginagawa. Hindi ko po sinasabi that we won't prepare for the future. I am not telling that. But it is actually just enough. Kasama ang pananalangin at matibay na relasyon sa ating Panginoon. I hope that this is something that is new, kagaya ng nakita natin na no hoarding, na nabubulok, and at the same time, this will also add to our faith to keep on trusting and journeying with our God. Kaya tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa lahat ng blessings at biyaya na amin pong natatamasa sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, dahil kayo po ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya na amin pong nai-enjoy sa amin pong mga buhay. You are a God who provides. You are a God who really gives our needs, Panginoon. And minsan, Lord, nawawalan pa kami ng gana sa buhay because nakikita po namin that we are sometimes distracted
ng mga pressure ng paligid na ito. O God, we pray that if we nagko-complain kami, Panginoon, if we become, Panginoon, patuloy na sinisisi ang mga bagay sa paligid namin, patawarin mo kami, aming Diyos. Forgive us, Lord, if we are being mareklamo. Patawarin mo kami, Panginoon, kung hindi po namin nakikita ang inyong pagkilos sa aming mga pangangailangan. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami, Panginoon, ay patuloy na naghahanap ng mga bagay na kakontentuhan, Panginoon, na ibinibigay ng mundo na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, that we trust and be confident on your power in providing for us, Lord. Help us, Lord, to trust your provision sa aming pong mga buhay. Panginoon, dinadalangin din namin ang aming pong mga sarili. Tulungan mo kami, Panginoon, to be thankful sa aming pong mga pamilya. Tulungan niyo kami, Panginoon, maging thankful sa tahanang inuuwian po namin. Tulungan mo kami, Panginoon, maging thankful kasi kami po ay mayroong pambayad ng aming pong mga bayarin, ng aming mga bills. And we thank you, Lord, because we have also friendship. We have relationship, Panginoon, sa aming mga kaibigan at higit sa lahat, relasyon, Panginoon, sa inyo, aming Panginoong Jesus. This is the blessing, Panginoon, that we are most thankful for sa aming mga buhay, that we have a God that we can depend on. We have Jesus who will help us in our weaknesses, Lord. We thank you, God, because you gave us Christ so that we can turn joy mula sa aming mga kalungkutan. Maraming salamat, Panginoon, dahil we have victory ng aming pong mga kamalian, ng aming pong mga failure sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. And sometimes, Lord, we complain. Sometimes hindi namin makita ang mga bagay na ito because we are too busy, Lord. We are pressured by this world. But, Lord, we pray that you give us peace that is coming from you. We know, Lord, that hindi namin makikita ang mga bagay na ito sa aming paligid, but help us to focus on your presence sa aming pong mga buhay. And with this, Father, we know that you will send help if we feel that we are abandoned, Lord. If we feel that we are not enough, may our identity be found in you, O God, and that we will be contented. We will praise you in lack, and we will also praise you in our weaknesses. Maraming salamat, Panginoon. Nawa ang aming po mga buhay ay mapuno, Panginoon, ng inyong kaluwalhatian, ng inyong kadakilaan, at ito po ang maipagsigawan po namin sa aming pong mga buhay. Ito po nawa ang maging bukang bibig namin sa aming pong pangungusap. Ito po yung maging bukang bibig po namin sa aming mga kamag-anak, sa aming pong mga kaibigan, na ang pagpapalang nagmumula sa amin ay mula sa Diyos na nagkakaloob ng lahat ng aming pangangailangan. Salamat, Panginoon. Nawa ang aming pong mga buhay ay patuloy na magkaroon ng bunga ng banal na Espiritu at kayo po ang maluwalhati sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. May it be our finances, Lord. May it be our family relationship. May it be our personal relationship sa inyo. At kayo po ang patuloy na maitaas sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan, at niluluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Diyos. Maraming salamat, Pastor Erica, for the reminders for all of us this morning that we need to live in God's provision, that we need to be thankful with God, with obedience. And being thankful is a reminder also for us. Being thankful deepen our faith in our God. So because of this, and because we have our Yahweh, our God, let's continue to be grateful sa ating Panginoon at ibalik natin ang mga pasasalamat na iyon sa Kanya. Being grateful is our gratitude to our God. So ngayon pong umaga ay
tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magbigay ng ating mga handog sa Panginoon sa umagang ito. Ama naming Diyos, sa umagang ito, naririto po ang aming mga handog sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga pinagmulan ng mga biyayang ito na kung saan, Panginoon, kami po ay iyong pinagpapala, kami po ay iyong ginagabayan. Salamat, Panginoon, at nawa ang mga biyayang ito ay magamit po namin sa ikalalaganapan ng iyong gawain. Dalangin po namin ang lahat ng ito, Panginoon, na may pagpupuri sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po umaga ay patuloy po tayong mag-ingat, patuloy po tayong mararanasan po natin ang sabi sa ating mga announcement, dahil may bagyo, patuloy po tayong mag-ingat. At ngayon pong umaga ay kahit bumabagyo or kahit malakas ay marami po tayong panauhin sa umagang ito. Kaya po ay welcome natin mga kapatid ang ating mga panauhin. Nagpapasalamat po tayo dahil kasama po natin ngayong umaga si Sister Ruth at si Andy na atin pong mga kasama. Kasama po din niya ngayong umaga, nandito po si Alexis Smith. Kaya kaibigan po siya ni Ruth from US. So, can you stand? And thank you for being with us, Alexis. Salamat din po sa umagang ito dahil kasama din po natin ngayon si Aki na inimbitahan po ni Erickson. Nasaan si Aki? Aki, salamat sa pagdalo mo ngayong umaga. Kasama din natin ngayong umaga si Mary Jane Juanilio at si Freddy Bulatao. Salamat din at kasama namin kayo ngayong umaga. We have also our friend na si Joy Chan. Kasama niya si Giselle. So welcome po ulit sa ating pananambahan. Marami po tayong dako po tayo sa ating mga announcement. Nakita po natin, tunghayan po natin ang ating mga bulletin. Nandyan po ang ating mga regular na gawain, ang ating pananambahan, ang ating weekly prayer meeting or ang ating weekly service, midweek service, ang atin pong mga Bible studies, tunghayan po natin ang ating mga weekly schedule sa ating bulletin. Gayun din, na lagi pong pinapaalala kung nagnanais po kayo at kailangan niyo po ang prayer and counseling, nandyan po ang ating mga number ng ating mga pastor at kayo po ay pwede pong lumapit sa kanila. Para po sa ating special announcement, na sinasabi ay, meron po tayong atin pong bayanihan para sa ating sasakyan ay meron na po tayong nalilikom na 118,774.50. Palakpakan po natin ang Diyos sa mga biyayang ito. Subalit kailangan po namin ang inyong pakikiisa sa
paglilikom po ng ating, o pag-iipon ng ating pang-down sa ating sasakyan. Kaya po, salamat po at patuloy po nating magtulong-tulong po tayo upang malikom natin yung halagang iyon. Sa susunod pong linggo ay ang ating Thanksgiving, sabi nga po ito ay Thanksgiving month. Kaya po sa susunod na linggo, in November 24 ay ang atin pong Thanksgiving Sunday. At tayo po ay magkakaroon ng salo-salo after ng service. Kaya po, ito po ay pot bless o tayo po ay magdala ng ating pagsasalu-saluhan sa tanghalian. And we will, on Sunday, we will have our Thanksgiving offering. Bibigyan po tayo ng mga ganitong envelope para po sa ating Thanksgiving offering. Sa darating pong December 1, ang atin pong AFCN 46 Annual Meeting. Ito po yung taunang pag-uulat ng ating mga pastor, ng ating pong mga leaders dito sa church. At kaya po tayo ay, lahat po ng members ay inaanyayahan na dumalo sa December 1. At ganun din po naman kahit hindi pa member para po marinig din nyo ang ulat na kung ano po ang nangyari at mga pagpapasalamat natin sa year 2024. Ang ating pong presider sa ating pong annual meeting at ang ating po ding magiging speaker sa December 1 ay si Reverend Sam Tamayo. Salamat po sa ating pong mga nagbigay ng bulaklak ngayong umaga, si Sister Pam Shera. Salamat, Sister Pam. At atin din pong batiin si Sister Pam at si Susel sa kanila pong birthday ngayong linggong ito. So tayo pong lahat ay, isa pa pong pahabol na announcement ay sa susunod pong linggo ay ating pong mga mangunguna sa ating pananambahan ay ang ating pong Dorcas ay na-assign bilang greeters and ushers. Ang ating pong call to worship ay si Ana Biado. Ang ating opening prayer ay si Malu del Rosario. Ang scripture reader ay si Malu Biado. At ang ating pong presider ay si Sister Acel Pacaira. Ang ating pong maghahandog ng mga bulaklak at sa kanila pong pagpapasalamat ay si Sister Nona at si Lenilyn. Tayo pong lahat ay tumayo sa umagang ito at patuloy po tayong magpuri sa Diyos sa ating pong linggong sama-samang ito. Ang ating pong Discovering Our Christian Family, tapos na po yung klase, membership class. Okay. For all those who completed the membership class or Discovering Our Christian Family, you will be officially accepted on the anniversary po, sa anniversary po. Okay. Sa ngayon po, tanggapin po natin ang ating pong benediction. Ang Diyos ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol ng mga tupa. Dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Hesukristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Tapos na po ang ating pananambahan.
Yung mga may Sunday school po, pwede nang pumunta sa kanya-kanyang pwesto. God bless po.